nakakatanggap tayo ng isang mahalagang balita na maaaring magmarka ng susunod na malaking hakbang sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Matapos makumpleto ang Frigate Acquisition Project Phase 2 na kinabibilangan ng pagbili ng 2 karagdagang Miguel Malvar class guided missile frigates, nakatuon na umano ngayon ang Navy sa isang mas advanced na plataporma, ang Chungnam class FFGT guided missile frigates na gawa sa Timog Korea. Ang mga Miguel Malvar class frigates na itinuturing na mas pinahusay na bersyon ng kasalukuyang Jose Rizal class ay inaasahang papasok sa serbisyo sa mga darating na taon. Ipinagpapatuloy nito ang matatag na ugnayang pangdepensa at pang-industriya sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea na napatunayang maaasahan at kapwa kapaki-pakinabang nitong mga nakaraang taon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang plano ng Navy. Sa harap ng lumalaking banta sa karagatan at tumitinding presyur sa estratehikong West Philippine Sea, naging mas agarang pangangailangan ang pagkakaroon ng mas makapangyarihan at makabagong surface combatants. Dito pumapasok ang Chungnam class FFG-3 na umano'y isa sa mga seryosong kandidatong tinitingnan para sa susunod na pangunahing surface combatants ng hukbong dagat. Ayon sa mga di-opisyal na ulat, pinag-aaralan ng Philippine Navy ang posibilidad na bumili ng 2 hanggang 4 na Chungnam class frigates sa ilalim ng darating na Horizon 3 phase ng revised AFP modernization program na magsisimula ng masinsinan mula 2026 hanggang 2030. Bagaman hindi pa formal na inilulunsad ang programa, malinaw na ang direksyon. Naghahanda ang Navy na pumasok sa bagong yugto ng naval warfare gamit ang mga barkong mas konektado, mas mabigat ang armas at mas matibay kaysa sa kasalukuyang fleet. Kapag natuloy, maaaring maging Pilipinas ang kauna-unahang bansang gagamit ng Chungnam class frigates sa labas ng Timog Korea, isang patunay ng matinding dedikasyon ng bansa sa modernisasyon ng hukbong dagat at pagpapalakas ng depensang panrehiyon. Ang Chungnam class ay kumakatawan sa ikatlong henerasyon ng mga guided missile frigates ng Timog Korea at isang ebolusyon ng Daegu class FFG-2 na may malaking pag-upgrade sa armamento, electronic warfare, radar systems at survivability. Nilagyan ang mga barkong ito ng Korean Vertical Launching System, KVLS, Advanced AESA radar at integrated combat systems na idinisenyo upang labanan ang iba't ibang uri ng banta. Mula sa himpapawid, ilalim ng dagat, hanggang sa labanan sa ibabaw ng karagatan. Napatunayan na ng Timog Korea ang pagiging maaasahang katuwang sa prosesong ito. Mula sa FA-50PH light fighter aircraft, Jose Rizal class frigates, hanggang sa mga planong submarino, naging tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kumpanyang gaya ng Hyundai Heavy Industries, HHI, at Hanwha Ocean, dating DSME, ay paulit-ulit na naghatid ng mga advanced at maaasahang plataporma na akma sa pangangailangan ng bansa. Ang programang Chungnam class frigates ay hindi lang tungkol sa pagbili ng bagong barko. Ito ay isang bisyon para sa isang future-proof na hukbong dagat ng Pilipinas. Isang hukbong dagat na hindi lang nagtatanggol sa soberanya ng bansa, kundi kayang magpakita ng kredibleng depensa sa mga mahalagang sea lanes. Ito ay hakbang na magtataas sa antas ng operasyon ng Navy at maglalagay dito sa hanay ng mas advanced na puwersa pandagat sa Timog Silangang Asya. Ang pagdaragdag ng Chungnam class frigate sa fleet ay magiging malaking pagbabago at maglalapit sa Navy sa matagal ng layunin nito na magkaroon ng credible defense posture at mag-transition tungo sa pagiging isang tunay na Green Water Navy. Hindi lamang nito poprotektahan ang teritoryong pandagat ng Pilipinas, kundi makikilahok din sa mga pagsasanay
at pinagsamang pagpapatrolya kasama ang mga kaalyado. Sa panahong puno ng komplikadong sigalot sa karagatan at nagbabagong banta sa seguridad, ang pagkakaroon ng modernong plataporma gaya ng Chungnam-class ay higit pa sa isang milestone sa modernisasyon. Ito ay isang estratehikong pangangailangan. Sa tamang pamumuhunan, matatag na suporta ng pulisya at patuloy na kooperasyong pandaigdig, papalapit ang Pilipinas sa pagkakaroon ng hukbong dagat na kayang ipagtanggol ang soberanya, tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at gampanan ang mga responsibilidad nito sa Indo-Pacific Maritime Region. Sa huli, bagamat mahaba at magastos ang landas tungo sa ganap na modernisasyon, malinaw sa bawat hakbang mula Jose Rizal class patungo sa Miguel Malvar class at posibleng Chungnam class na determinado ang hukbong dagat ng Pilipinas sa pagbubuo ng mas matatag na puwersang pandagat. Sa patuloy na political will, malinaw na estratehiya at matibay na ugnayan sa mga katuwang, malapit nang maisakatuparan ang pangarap na magkaroon ng isang modernong, handang lumaban at makapangyarihang Philippine Navy.